Ang ano, basta naman. Sa labas man, nag-ano yan. Ama, si Apo man, nagkakating mo ka kanina. Sila Apo yan. Kaya tatlong tanyan. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Welcome na naman sa gabing ito sa muling pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin. At samahan niyo po kami sa gabing ito mga kaibigan upang patuloy po nating pag-aaralan ang mga salita ng Diyos. At kung sakaling meron kayong mga katanungan, pwede po kayong magtanong. Pwede po kayong mag-message through our mga cellphone number na nakalagay sa ating screen. At pwede rin pong i-type niyo po sa ating comment section. So, bago po tayo magpasimula sa ating pong pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Nanyayahan ko po ang lahat na tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala Ama namin na nasa mga langit ka. Diyos noon, ngayon at magpakailanman sa gabing ito, narito po muli ang inyo pong mga abang lingkod upang patuloy na pag-aaralan ang inyo pong mga banal na salita. Una sa lahat, patawarin kami sa aming pong mga pagkakasala. Saan bang kami nagkulang at nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Nawain niyo kaming patawarin upang magiging karapat-dapat kami sa gabing ito na pag-aaralan ng inyong pong mga banal na salita. At ganoon din sa aming pong mga nakikinig ang unawa na maunawaan ang inyong pong mga banal na salita. At salamat sa buong araw sa inyong pong pag-iingat sa aming pong buhay, sa magandang kalusugan, at sa mga pagpapala, biyaya at proteksyon na aming pong natanggap mula sa inyo. Naway patuloy niyo pong ingatan kami, proteksyonan at iligtas sa lahat ng uri ng kapamakan, lalo tigit sa aming pong mga kaibigan at mga kapatid na mayroon pong mga karamdaman, physical. Naway kayo po ang magpagaling sa kanila upang magawa po nila ang mga bagay na naayon sa inyong kalooban. Salamat sa inyong pagkikinig sa aming pong mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hiniling pinasalamatan sa pangalan ni Kristo na ang personal at kapagligtas. Amen. Alright mga kapatid at mga kaibigan, hindi na po tayo magpatumpik-tumpik pa sapagkat ang ating pong oras ay nagmamatulin. So proceed na po tayo sa ating pong pag-aaral sa gabing ito na pinamagatan The Ripple Principles. So para po ating pong maunawaan ng simple o ating pong maintindihan ang patungkol po dito, ay atin na pong ibigay ang pagkakataon sa ating pong partner, Brother Bernard. Go ahead po, kapatid. Isang mapagpalang gabi po sa ating. Maraming salamat po at magandang gabi po sa atin pong lahat at ganoon din po dyan po sa inyo at sa lahat ng mga sumusubaybay at nanonood sa ating programa. Nawa po ay nasa maayos tayong kalagayan. Ngayong gabi ay atin pong bibigyan pansin ang pag-aaral patungkol dito sa mga prinsipyo na ayon po sa Biblia. So yan po ang ating titingnan paano yan ipaliliwanag sa konteksto ng Biblia ang mga iba-ibang kautusan, ang mga prinsipyo, mga katuruan at aral na nagmumula po dito sa banal na kasulatan. At dito natin titignan yung moral na kautusan ng Diyos at paano ito ina-amplify o gaano ito kalawak po. Bali, part 1 po ito. Kasi dito sa part 1 na ito, titingnan muna natin ano ba yung mga prinsipyo na nakalagay diyan sa Biblia pagdating sa moral na karakter at kautusan po ng ating Panginoon. So yan po ang ating titingnan dito sa ating pag-aaral. Ano ba yung tinatawag na ripple principles na tinatawag? Ano ba ang ibig sabihin nun? Para madali, meron tayong isang example. Tingnan natin sa next slide. Sabi nga dito, imagine throwing a stone into the lake
It causes a small ripple at first, then larger and larger ripples as you move away from the center. So yun po ang sabi doon. Kung nakakita na po kayo ng isang bato na inihagis po sa tubig, makikita niyo po sa unang pagtama po nito, nagbubuo siya ng tinatawag na ripple. At habang nagaganap yung ripple, palaki po ng palaki yung nagaganap na mga ripples at dumadami sila, nagmumultiplies po sila habang papalayo ng papalayo mula sa center po na tinatawag. So yan yung titingnan natin, ano ba yung ripple na prinsipyo sa Biblia, ano yung pinaka-center nito at ano yung mga ripple effects na principle po nito sa paligid po nitong prinsipyo na nasa Biblia po. So yun po ang titingnan natin kasi mahalaga po yan bilang Kristiyano na namumuhay po tayo. Gaya ng pinag-aralan natin kagabi, karugtong po ito na kung saan para mas maunawaan natin paano natin mauunawaan ang mga prinsipyo kung saan tayo mamumuhay bilang isang Kristiyano at saan ba dapat nakasentro. So titingnan natin dito ano yung pinakasentro ng ripple or yung ripple principle na mga nandyan po sa banal na kasulatan. So yan po ang ating titingnan. Sa next slide, sabi pa nga dito, dyan po sa next pa, all the ripples derived from the original ripple. Ibig sabihin yung naganap na ripple, nag-start siya doon sa center o sa pinakagitna. The ripples are an extension and enlargement of the original ripple. Ang pinaka-original na ripple, yung pinakagitna, at yung nasa palibot na mga ripple, yun yung effect o yun yung nag-multiplies po na mga effect po. So yun ang titingnan natin. Ano yung pinakagitna na prinsipyo na nasa Biblia po at ano yung mga ripple principles po nito. So yun po ang ating titingnan. Ano ba ang pinakasentro ng kautusan ng Diyos at ng pamumuhay natin bilang isang Kristiyano at saan tayo lalakad ng mga prinsipyo. Pag sinabing prinsipyo o principle, yan yung nakapaloob sa kautusan natin. So yan yung titingnan natin. Ano ba yung pinakasentro nito? So basahin po natin sa next slide sa Deuteronomy sa chapter 6 sa verse 4 hanggang sa verse 5 po. Tingnan natin ano ba yung pinakasentro ng ripple ng lahat ng prinsipyo po sa Biblia. So yun po ang ating titingnan. Diyan po sa Deuteronomy chapter 6 sa verse 4 to 5. Atin pong tingnan ang pinakasentro o yung center na tinatawag o gitna ng lahat ng prinsipyo kung saan tayo mamumuhay. So yan po ang ating titingnan po. Sa ano po, sa Deuteronomy 6 sa verse 4 to 5. Hello po, Brad. Doon ako sa taas. Hello, brother. Hello, bro. Hello po, hello po. Sandali lang po, nawawala yung ano ko. Sige lang po. Yung... Sige po. I-continue ko na po. sige po, continue na lang po. Okay po. Nawawala yung So kung meron po presentation. kayong mga Biblia sa ating tahanan or kung babasahin po natin yan, nandyan po sa Deuteronomy chapter 6 sa verse 4. Ang sabi po dito ay, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. So malinaw po. Ang sabi, iibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas or strength o ng buong iyong lakas. So, yun po ang prinsipyo na pinaka-center o pinakabuo po. At yun po yung iibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong iyong lakas po. So yan po ang prinsipyo na ating pong dapat na lakaran po. Na ang pinakagitna po ng lahat ng prinsipyong nakapalibot, ang pinakasummary po niyan ay love.
o ang pag-ibig po. Pag-ibig na nakasentro po sa Diyos o yung iibigin mo ang Diyos. At ang pag-ibig sa Diyos ay dapat po buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas po. Sabi diyan sa Deuteronomy chapter 6 sa verse 4 to 5. So yan po ang center ng ripple na prinsipyo po na panghahawakan po natin. Kaya kung titingnan po natin, lahat ng titingnan natin mga prinsipyo, diyan lang po yan umiikot sa love your God. So titingnan natin paano yan i-expound o i-amplify ng Biblia mismo at ng spirit of prophecy. Yan po ang ating titingnan po. Sa next slide, sabi nga dito, love for God is the foundational principle of the universe. Yan po ang pinakasentro. Yan po ang pinakapundasyon na prinsipyo ng lahat ng mga nilalang sa buong sangtinakpan o sa buong universe po. This is so to speak the original ripple. Yan po yung pinaka-original ng ripple principle po, tinatawag. Yun yung love, which is love for God na nakasenter po sa Diyos. Any choice we make, anything we do should reflect our love for God. So yan po ang kailangan nating lakaran na pinakasentro na pag-ibig na tinatawag o pag-ibig po sa Diyos. At diyan po dapat lahat ng bagay iikot ang lahat din ng prinsipyo po na ating nilalakaran po. Kailangang naka-center po sa love for God. Yan po ang tinatawag na foundational principle na makikita natin sa Biblia. At yan din ang pinakagitna ng lahat ng moral na batas po ng Diyos o yung moral law na tinatawag. Yan po ang pinaka-center, ang love for God. Next slide po. So tingnan natin yung summary ng foundational principle ng love your God. So ang love your God, makikita nyo po yan sa Ten Commandments, yung unang tapyas ng bato. Yun po ang pinaka-center ng Ten Commandments o ng moral na batas ng Diyos. At diyan sa unang tapyas ng bato, kung ating titingnan sa Deuteronomy 20, andyan po yung mga batas na nakapaloob, yung general na mga batas. At yan pong unang apat na nakatala sa Ten Commandments, ayan po ay pag-ibig sa Diyos. Yun po ay ang huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. So prinsipyo po yan at batas po yan na hindi dapat natin lalabagin. Kasi sa oras na labagin natin yan, i-define po yan ng kautusan at ng karakter ng Diyos o sa harapan ng Diyos bilang kasalanan. Kasi ang pagsalangsang sa kautusan ay kasalanan po. So, yun yung unang utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko kasi iisa lang po ang Diyos. Iisa lang po ang Diyos na dapat nating ibigin. Kaya kung iniibig natin ang Diyos, hindi tayo magkakaroon ng ibang Diyos sa harap po niya. Ikalawa, kung iniibig natin ang Diyos, hindi tayo gagawa ng anumang imahen na makikita natin o mga larawan sa langit man, sa lupa o sa ilalim ng dagat o sa ilalim man ng lupa. At kung ano-ano pang bagay, hindi po dapat gawa ng anumang graven na image po ang ating Diyos na sinasamba kasi iniibig po natin siya. Pero sa oras na labagin natin yan, kasalanan po yun. Ikatlo, thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Huwag daw po natin babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. So dahil iniibig natin ang Diyos, hindi natin babanggitin sa walang kabuluhan yung kanyang character. Pag sinabing name, hindi po yan yung personal name, kundi yung character ang pinag-uusapan. Or sa Hebrew po ay Shem. Pag sinabing Shem sa Hebrew, ibig sabihin character or authority. Huwag po nating dudungisan o sisirain ang character at ang authority ng Diyos po. Huwag nating paglalaruan ang kanyang authority or ang kanyang character po. Huwag nating babanggitin sa mga walang kabuluhang bagay po ang kanyang character or authority or name na tinatawag po. At pang-apat, kung iniibig natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang utos na remember the Sabbath day to keep it holy po. So malinaw po, kailangan natin na ingatang banal ang ikapitong araw na ginawang banal po ng Diyos na ipinagpahinga at ipinangilin
Kung ipinagpahinga, ipinangilin at ginawang banal po ng Diyos ang ikapitong araw sang-ayon sa Genesis 2 from 2 to 3, kailangan din nating gawin. Kasi nga iniibig natin ang Diyos, kailangan nating ingatan na panatilihing banal ang ikapitong araw at hindi po dapat madumisan or masira po ang araw na yan. Kasi Diyos po ang nagpakabanal dyan sa araw na yan at iningatan po yan or sinanctify or ipinangilin po at binigay po ang Sabat para sa tao. Sabi dun sa aklat ng Marcos, sa sulat ni Mark. So malinaw po, ang sabi, remember, kasama po yan sa tinatawag na love your God na principle. So yung apat po na general na moral law na nakapaloob po dyan sa Ten Commandments, yan po yung love your God o ang pag-ibig po sa Diyos. So yan po ang pinaka-center o pinaka-sentro po ng lahat ng prinsipyo. Diyan po iikot sa love your God. So malinaw po, yan po ang foundational principle na pinakaunang ripple or pinaka-sentro ng ripple na tinatawag natin. So tingnan natin sa next slide. Bukod diyan sa foundational principle, ano yung sumunod na ripple effect? So sabi dito sa Leviticus 19 sa verse 18, ang sabi diyan, you shall not take vengeance nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. So ito yung ikalawang prinsipyo po. Kung yung unang prinsipyo o yung pinakagitna po ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong iyong lakas, ang ikalawang prinsipyo na ripple effect ng first na ripple, ang second ripple effect po ay ang pag-ibig sa kapwa. Ibig sabihin, kung iniibig natin ang Diyos, dadaloy po yun sa kapwa nilalang po natin. Sa lahat ng nilalang na moral po na tinatawag. Katulad ng tao, isang moral being or moral persons. Kailangan natin itong ibigin din or igalang ang kapwa po natin. Kaya ang sabi, love your neighbor as yourself. Ibig sabihin kung paano natin iniibig yung ating sarili, ay ganun din daw natin iibigin ang ating kapwa. Kasi nga, dahil iniibig natin ang Diyos dun sa first principle, the same, dadalo yun sa ating kapwa, na iibigin din natin ang ating kapwa. Yan po ang sabi doon sa second ripple ng prinsipyo pong moral. So tingnan natin po sa next slide. Sabi nga, the second related principle, a larger principle. If you please, our love for God should spill over into love for our fellow human beings. So ibig sabihin, dahil iniibig natin ang Diyos, kailangang dumaloy ito po sa ating kapwa. Na iibigin din natin ang ating kapwa, ang kapwa natin, human beings na nilalang po na isang moral or moral beings po. Yan yung second ripple, which is larger. Mas systematic o napakarami pong nakapaloob diyan sa second principle. Bagaman ang pinaka-center is love your God, yung pinaka gitna po ng ripple, yung kung saan nakasentro ang Diyos. Ang ikalawa, yung human o yung kapwa po nating tao na pag-ibig iibigin din natin sila. So ano-ano yun? Ano-ano yung mga prinsipyo na nakapaloob sa pag-ibig sa ating kapwa? Paano natin iibigin ang ating kapwa ayon sa banal na kasulatan? So tingnan pa natin sa Biblia or sa next slide po. Diyan sa 1 John sa verse 2, chapter 4 sa verse 20 po. Ang sabi diyan, if someone says I love God and hates his brother, he is a liar. So malinaw po. Kung merong nagsasabi na iniibig niya ang Diyos, pero kinamumuhian niya ang kanyang kapatid or brother, sabi diyan, he is a liar. Siya po ay sinungaling. So malinaw po. Hindi lahat ng sumusunod doon sa first principle ay matatawag na totoong sumusunod sa Diyos. Bakit? Kung hindi rin niya iniibig ang kanyang kapwa, sinungaling siya kahit sabihin niyang iniibig niya ang kanyang Diyos. Ibig sabihin magkasama ang first ripple at saka yung second ripple. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa dapat pong ipakita. Kasi kung isa lang ang ipapakita doon,
ituturing ka pong sinungaling sa harapan po ng Diyos. Kaya nga sabi diyan, and these commandments we have from Him, that he who loves God must love his brother also. Ibig sabihin, kung iniibig daw natin ang Diyos, iibigin din natin ang ating mga kapatid or brothers. Ibig sabihin po, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, kailangan pong ipakita natin or i-exercise kasi yun po ang role o tungkulin po nating bilang tao, ang sundin ang kautusan o ang kalooban po ng Diyos. At yun po yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, na siyang first ripple at saka second ripple ng moral principle po na tinatawag natin. At tingnan natin sa next slide, yung second ripple, yung ano-ano yung mga nakapaloob na mga kautusan. Paano natin iibigin ang ating kapwa. So nandyan po, yung sa ikalawang tapyas ng 10 Commandments. Ang sabi doon, love your neighbor, yan po yung batas na nakapaloob. Ang sabi, honor your mother and your father. So yun po ang una sa pag-ibig sa ating kapwa. Kailangan daw natin i-honor ang ating ama at ang ating ina o ang mga magulang po, sabi diyan. Ikalawa, thou shall not kill. O dahil iniibig po natin ang ating kapwa, hindi po tayo papatay. Yun po ang sabi diyan sa moral na batas ng Diyos pagdating sa ipag-ibig sa kapwa. Dahil iniibig natin yung kapwa, hindi tayo papatay. Ikatlo, thou shall not commit adultery. Hindi ka po gagawa ng pakikiapid. Yun po. Dahil iniibig natin yung ating kapwa. Pang-apat, thou shall not steal. Huwag kang magnanakaw. Yun po. Dahil iniibig natin ang ating kapwa, hindi natin siya pagnanakawan or kukunan ng isang bagay na hindi alam niya or hindi sa atin. O hindi natin pagnanakawan kasi iniibig natin yung kapwa. Panglima, thou shall not lie. Huwag kang magsisinungaling. So dahil iniibig natin ang ating kapwa, hindi natin sila pagsisinungalingan. So napakalawak po niyan kapag pinuntahan natin ang sunod pang ripple. So ito, pangalawang ripple po yan, pag-ibig sa kapwa. Pang-anim, thou shall not covet, o yung pang-sampo sa 10 Commandments na ibig sabihin, huwag kang mag-iimbot. Ibig sabihin, huwag nating iimbutin yung pag-aari ng iba or ng kapwa natin. Hindi natin pwedeng ariin na atin yun kung hindi naman atin ang bagay po or ang bagay-bagay po na yun. Dahil kung sa kanila yun, hindi natin pwedeng angkinin or ariin na sa atin ang bagay na hindi po atin. Kaya ang sabi, thou shall not covet. Yan po, yung anim po na yan ang major na principle na nakapaloob po sa second ripple principle na siyang love your neighbor po. Ibig sabihin, iibigin natin ang kapwa na gaya ng ating sarili. At yan yung primary na general na batas sa moral na ating susundin at lalakaran po. Anim po yan pero napakalawak po ng bawat isang kautusan kapag pinalawak natin ang bawat prinsipyo po niyaan sa moral na paglapat po niyaan sa lahat ng aspeto po. Kaya napakalawak po ng anim na kautusan po na yan na may kinalaman sa pag-ibig sa kapwa. Yun po ang second ripple. At ano naman ang pangatlong ripple principle? So tingnan natin sa next slide po. Sa Mateo 22 sa verse 36 to 39. Ano po ang sinasabi dito? Sabi po, teacher, mayroong nagtanong kay Kristo. Ang sabi, guro or teacher, which is the great commandment in the law? Alin daw ang dakilang kautusan na binabanggit sa in the law, sabi diyan. At sumagot po si Jesus doon sa nagtatanong. Anong sagot daw ni Jesus? Sabi ni Jesus, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So kinote ni Jesus Christ yung binasa natin kanina sa Deuteronomy. Yun yung first ripple o yung pinaka-foundational center na ripple po, yung pag-ibig sa Diyos o yung love your God. Yan daw ang una at dakilang kautusan. Ang ikalawa, sabi ni Jesus Christ, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Kinote din ni Jesus Christ yung nasa Leviticus na binasa natin kanina,
na iibigin ang kapwa na gaya ng sarili. At yan daw ang ikalawa na dakilang utos o kautusan. So kung titingnan natin, binabago ba ni Jesus Christ yung nasa Ten Commandments? At pagdating dito, ang sagot ni Kristo, dalawang dakilang kautusan ang kanyang binabanggit at hindi 10. Malinaw po, hindi po binabago ang Ten Commandments, kundi itinuturo ni Kristo yung tinatawag na prinsipyo. Dalawang dakilang principle ito ng moral at yun yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Gaya nung nakita natin kanina sa Deuteronomy at saka po sa Leviticus na dalawang ripple, yung center at yung second ripple, principle po ng moral na standard o prinsipyo na susundin po o lalakaran po natin bilang mga moral na nilalang po ng Diyos. At yan yung sinamari ni Jesus Christ sa kanyang pagtuturo na merong dalawang dakilang kautusan. So yan ang tinatawag na third ripple effect, ang buong Ten Commandments mismo. Yung kabuuan ng Ten Commandments o yung lahat ng moral na batas po ng Diyos na nagre-reflect sa character ng likas po ng Diyos na righteous and holy. Ibig sabihin po, lahat po ng kautusan sa Ten Commandments na 10, sinasama rin po yan sa dalawang dakilang prinsipyo. Love your God and love your neighbor po. So yan po ang tinatawag na moral law o batas na moral po. Na kung saan lahat ng tao nauunawaan po ang batas po na yan, na umiiral po yan sa lahat ng moral na nilalang ng Diyos na dapat yan po ang lakaran. At yan yung tinawag na Ten Commandments sa panahon po ni Moses. Hindi man nawala ang Ten Commandments, tinuro pa nga ni Kristo na pinapakita niya ano yung prinsipyo na nakapaloob doon sa tinatawag na Ten Commandments na tinatawag na two great commandments diyan sa aklat ng Mateo. Parehas lang po yan. Ang two great commandments at ang Ten Commandments ay parehas lang po. Magkaiba lang ng context yung pagkakasabi ni Kristo. Kasi ang sinasabi ni Kristo yung prinsipyo, yung dalawang dakilang principle po na summary ng Ten Commandments. At pag sinabi naman na Ten Commandments, hindi ibig sabihin na 10 lang po yan. 10 yung nakasulat, letter by letter na batas sa panahon ni Moses. Pero yung application at yung prinsipyo po ay napakalawak po niyang 10 na kautusan po na nasa 10 commandments. Kaya tinawag na 10 pag sinabing 10 or 10 sa Biblia po, ang ibig sabihin po ay completeness. Ibig sabihin yung kabuuan. Ibig sabihin pag sinabing 10 commandments, ito na po mismo ang kabuuan ng moral na batas po ng Diyos o ang complete na set of moral law ng Diyos po natin na sinasummary into two great commandments. Love your God and love your neighbor po. At ang 10 commandments sa kabuuan bilang 10 or complete, ito ang third ripple principle na ating lalakaran po. Yan yung 10 commandments. Yan ang pangatlong ripple principle na lahat na lalakaran natin na nakasummarize sa love your God and love your neighbor po. So nasa pangatlong ripple na tayo, yung kabuuan ng moral law which is the 10 commandments. So tingnan natin sa next slide. Yung about sa 10 commandments. Ayan nga po. Yan yung 10 commandments. Yan yung kabuuan ng love your God at love your neighbor. So pangatlo na prinsipyo ang buong batas o moral law ng 10 commandments na napakalawak po ng application. So tingnan natin yung sunod, yung pang-apat na prinsipyo ng na ripple. Kasi nag-start tayo sa pinakagitna, yung love your God, yung ikalawa, love your neighbor, yung ikatlo, yung buong 10 commandments or two great commandments, at pang-apat, tingnan natin po sa next slide. Sabi sa Deuteronomy 4:30. Ayan po. Sabi nga dito, so he declared to you his covenant, which he commanded you to perform, the 10 commandments, and he wrote them on 2 tablets of stone. So malinaw po, nahati ang 10 commandments sa dalawang bato sa panahon nung isinulat ito letra por letra or titik by titik sa panahon po ni Moses doon sa bundok ng Sinai nung panahon po na yun.
At yan yung 10 Commandments na hinati sa dalawa. So same lang nung sinasabi ni Kristo na dakilang dalawang kautusan po. Yun din ang tinatawag na 10 Commandments po according sa Deuteronomy 4:13. So tingnan natin yung pagpapalawak ng ripple effect ng 10 Commandments po. Yung principle po niyan. Tingnan natin sa next slide. Sabi nga dito, the 10 Commandments amplify these two great principle, the third principle. So yung 10 Commandments mismo, yung pinaka-set ng moral law, yan ang third principle. Ina-amplify niya yung naunang dalawang principle na love your God at love your neighbor. Na kung saan yung unang principle, dinidefine niya kung paano natin iibigin ang Diyos. Yung ikalawang prinsipyo or ripple, dinidefine niya kung paano natin iibigin ang ating kapwa na nagsama na tinatawag na 10 Commandments o dalawang dakilang kautusan na siyang moral na kautusan po ng Diyos. So tingnan natin sa next slide pa po yung third ripple effect bilang 10 Commandments. So yan na po, ang 10 Commandments ang third ripple na tinatawag na prinsipyo na sinasama rin niya yung love your God and love your neighbor po na first, second principle at pangatlo ang buong 10 commandments po na dapat nating lakaran ang mga moral na kautusan ng Diyos or ingatan ang prinsipyo po na yan na huwag pong masalangsang kasi pag silalangsang natin ang bawat utos na nakapaloob dyan sa 10 commandments, ang tawag doon kasalanan. Pag sinalangsang po natin ang kautusan o ang moral na karakter po ng ating Diyos. So tingnan natin sa next slide yung pang-apat na ripple. Kasi ang pangatlo yung 10 Commandments. Ang pang-apat po ay ang buong Biblia po. The entire Bible o ang Word of God o ang kasulatan po o ang general tinatawag na revelation po or special revelation, hindi po general. Special revelation ang Biblia po. Ang buong Bible po from Genesis to Apocalypse, yan po ang pang-apat na ripple ng prinsipyo na kung saan diyan po pinapalawak ang nakapaloob sa moral law na 10 commandments kung saan paano ito i-apply sa real life ang mga prinsipyong nakapaloob dun sa 10 commandments. Kumbaga, Bible ang magiging lesson book o ang aklat na kailangan nating kakunan ng mga aral o moral lesson po na kung saan dito sa Biblia ipinakita yung lahat ng prinsipyo na nakapaloob sa 10 Commandments. So, paano yun in-apply in real life situation or illustration po. Kung paano sinunod ang 10 Commandments at paano hindi sinunod ang 10 Commandments, nasa Bible po ang kasagutan. Nandyan po sa Bible ang iba-ibang example from Genesis to Revelation po. Nandyan po pinalawak or inamplify ang lahat ng prinsipyo ng 10 Commandments po. Kaya ang buong Biblia, tinatawag po na diyan nabitin or nahang yung two great commandments. So tingnan natin sa next slide kung paano sinabi ni Kristo doon sa aklat ng Mateo. After niya sabihin yung dalawang dakilang kautusan. Ang sabi doon sa chapter 22 sa verse 40, ang sabi, on these two commandments, yung dalawang commandments po, yung love your God, love your neighbor. Ang sabi, hang all the law and the prophets. So malinaw po. Pag sinabing law, ito yung aklat ni Moses na tinatawag na Torah sa wikang Hebrew. Pag sinabing Torah, kautusan or katuruan. So yun po yung kautusan yung Genesis, yung 5 aklat ni Moses from Genesis. Tinatawag yun na law or Torah at yung the prophets naman, ito yung mga aklat na sinulat ng mga propeta gaya ng sulat ni Jeremiah, ni Ezekiel, ni Daniel at iba pang mga minor prophets sa Biblia na nagsulat ng aklat at kasama na rin ang mga wisdom book or yung aklat na mga awit, mga proverbs, lahat po yan. Lahat po diyan nabitin ang dalawang prinsipyo po na love your God, love your neighbor. Ibig sabihin, ang Biblia po ang nagpalawak or nag-amplify kung paano in-apply ang prinsipyo ng two great commandments o ng 10 commandments in real life situation. So makikita natin from Genesis hanggang Malakay, from Matthew hanggang Revelation, makikita natin kung paano in-apply ang lahat ng prinsipyo ng 10 commandments sa
na mababasa natin sa banal na kasulatan. So yung Biblia ang nagsisilbi pong port ripple prinsipyo na ating lalakaran po. Nasa Bible ang lahat ng aral or lesson na dapat nating matutunan po. Nasa Biblia po. Siya yung pang-apat na ripple na nagpalawak nung first, second at yung third ripple po. Pinalawak niya bilang pang-apat siya na ripple ng lahat ng prinsipyo po. Kung paano in-apply sa real life or sa real life situation po. So tingnan natin sa next slide. Yung tinatawag na port ripple principle na tinatawag po. Ayan po. Yan yung Bible o yung scripture. Bagaman ang binanggit ni Kristo ay yung Old Testament, common sense, kasama yung New Testament after na matapos ang mga aklat sa Bagong Tipan. So bali, Old and New Testament, parehas po yan. Nag-amplify ng real life illustration ng kung paano ba ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa. Nasa Bible po ang lahat ng example. Nasa Bible din ang lahat ng example ng sumuway sa pag-ibig sa sumuway sa pag-ibig sa kapwa. Nasa Brother Bible po, Bernard, example po. Brother Bernard, Yes po. Hello po. mayroon pong tanong na ipinaabot sa ating comment section. Although Bisaya to Brother Bernard, pero atin lang pong i-translate. Sabi niya sa tanong Brother Bernard, kasi po diniscuss niyo po yung about sa Sabbath. Opo. Kung inyo po nakikita yung tanong niya, sabi niya, pangutana, ang magasimba ba sa Sunday dili dawaton sa Dios? Pakitubag ko, Pastor. Ang tanong niya, Brother Bernard, Opo. kung ang nangingilin o nagsamba ba sa araw ng Sunday ay hindi ba tanggapin sa Diyos? Sabi niya, pakisagot, Pastor. Yun yung tanong niya. Kung ang nagsamba ba sa araw ng Sunday ay hindi ba tanggapin sa Diyos? Okay po. Ang pag pinag-uusapan po natin ay worship. So yun yung way on how relate nakikipagrelasyon sa ating Panginoon po. So yung pag sinabing worship, any day we worship in God. Pero pag Yes. sinabing pangilin, yun yung paano natin iingatan na banal Samba. utos. Ay, Yung sinasabi niya, Brother Bernard, samba. Ibig Opo. sabihin, yung pagsimba to. Simba ang tinutukoy niya. Kung hindi ba tanggapin sa Diyos? Yun yung tanong niya. Ay sa Bible po malinaw po, ang tinatawag po na holy convocation o pagtitipon o pagsamba sa loob ng temple o ng church ay Sabat po. Kasi Sabat Yes. yung tinalaga na holy day Yes. or banal na araw po. At kung hindi yun gagawin sa araw ng Sabat, doon nagkatipon, which is wala tayong nakita sa Bible na example na nagkatipon sila ng hindi araw. Yes. Hindi po yun ayon sa kalooban ng Diyos. Kung ganun ang ginawa nila, nasa ibang araw or nasa unang araw na hindi naman araw ng pagtitipon or pangingilin na Yes. tinatawag, holy convocation na tinatawag. Kaya hindi po kalooban ng Diyos kung Kumbaga, ang pagsamba sa araw ng linggo, Brother Bernard, ito po ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang utos ng Diyos sa aklat ng Exodus 20 verse 4 up to 20 verse 8 hanggang 11, di ba? Remember the Sabbath. Hindi naman remember the Sunday to keep it holy. Hindi naman doon nakalagay, no? Kundi ang tinutukoy diyan ay Sabbath naman. Sabbath is from the word Greek. Ano po? Sabbath. So, ibig sabihin, nasagot niya rin yung ano niya, Brother Bernard, yung tanong niya. Siya mismo ang tumpak din yung ipinapaabot niya na tanong na i-direct po natin ang sagot. Abay, hindi naman po utos ng Diyos kasi na mangilin tayo ng araw ng linggo
napakalinaw sa aklat ng Exodus 20 verse 8 na araw ng Sabado, no? Sabado ay Espanyol, no? So ang tanong niya kung tanggapin ba sa Diyos ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Brother Bernard, hindi naman natin na hinusgahan, pero talagang napaka-liwanag naman na sang-ayon sa ating mabasa sa libro na Roman Catholic Tract entitled by Dr. El Rambol, page 23 up to 24. Napakalinaw naman dito, Brother Bernard. Ito po ay tradisyon. Pag sinabing tradisyon, kung ati pong babasahin sa aklat ng Marcos 7 hanggang 8, ay nagiging walang kabuluhan ang pagsamba dahil sinunod ang mga tradisyon. Napakalinaw po dito rin sa aklat ng The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, page 50, by Peter German, London, 1934, sanctioned by the Vatican, January 25, 1910. So sabi dito, in the year AD 322, the Roman Emperor Constantine decreed that the first day of the week, Sunday, was to be observed as a civic day of rest from ordinary work and business that did not impose any obligation of religious observance upon Christians. But in AD 336, the Catholic Church and the Council of Laodicea made the ecclesiastical law obliging the faithful to attend Mass and to abstain from civil works on Sundays. So napakalinaw, Brother Bernard, ano po? That is tradisyon, yung pagsamba sa araw ng linggo, hindi po utos ng Diyos yan, kundi utos ng tao, which is tradisyon. So kung ang tanong, tanggapin ba, abay, hindi talaga katanggap-tanggap, no? Nasagot niyo po yung inyo pong tanong, kapatid, na ang sabi niya, pangutana ang magasimba ba sa Sunday, dili dawaton sa Dios. Abay, napakalinaw, no? Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin sapagkat sinunod nila ang utos ng tao, sa ngayon sa ating mabasa sa Marcos 7 hanggang 8. So, follow up lang po kayo, kaibigan na Jonathan, kung mayroon po kayong ipapollow up about po sa inyo pong question. So, yun lang po ang ating pong Brother Bernard, maisagot doon sa kanyang tanong. Kung mayroon po kayong dagdagan niyo po, Brother Bernard. Ayan. Gandang gabi at salamat po sa nagtatanong. Yun nga po, tradisyon ng tao po ang Sunday na ginawa nilang sacred day of worship o pagpupulong or pagtitipon. Human tradition. At kung human tradition nga, malinaw sa sinabi ng ating kapatid na hindi po katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos natin kung dahil lang sa tradisyon ng tao yan. Pero kung Bible po na prinsipyo gaya ng pinag-aaralan natin, ang susundin natin, yan po ang kalugod-lugod at talagang pag-ibig sa Diyos. Yung sinasabing remember the Sabbath to keep it holy. Yes. Yan po sa dito sa Leviticus 23 verse 3 po. Anong araw ba yung natin sa loob ng sanctuary, sa loob ng temple or sa loob ng lugar na sinasambahan pag araw na dapat nating pagkatipunan. Sabi po sa Leviticus 23 sa versikulo 3 po, basahin nga po natin. Para yan yung example kung kailan ba dapat maganap ang pagpupulong or
meeting or pagtitipon ng mga mananampalataya po ng Diyos. Example sa Old Testament. So tingnan natin Leviticus 23 verse 3 po. Ayan po. Sabi diyan, 6 na araw na gagawa, datapwat sa ikapitong araw ay sabat na takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin isang sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan po. So malinaw po, yan pong sabat na ikapitong araw, yan po ang tinatawag na banal na pagpupulong or holy convocation po. Diyan po dapat sa araw na yaan magkakatipon sa pagsamba or na tinatawag or day of worship na kung saan magkakatipon ang lahat ng mga mananampalataya po ng Diyos at diyan sa araw ng kapahingahan po sa ikapitong araw. At doon sa Israel, dahil wala namang malaking temple noon na tinatawag na katulad ngayon na church, ang tawag doon sa kanila ay sanctuary at ang kanilang pagsamba doon nakapalibot sa sanctuary sa kanya-kanyang tent na tinatawag. Kaya sa kanilang tahanan sa context ng Israelites. Dahil sa New Testament, nagkaroon tayo ng tinatawag na synagogue or sinagoga na kalaunan tinawag na church para sa Kristiyano. Doon tayo nagkakatipon sa araw po ng banal na pagpupulong, which is ang 7th day of the week o ang tinatawag na Sabat na tinatawag na kapahingahan sa wikang Hebrew kung ating isasalin. So yun po ang totoong kalugod-lugod sa harap po. Pero Sunday yun, hindi naman tinawag sa Bible ang Sunday na pagpapulong. Na pagpapulong. So kaya sa Sabat ang wala at wala sa araw lang at ganun din sa New Testament na mga Sabbath keeper sa panahon ni Kristo na siya ay pumapasok sa sinagoga diyan sa Lucas sa 4:16 na kaugalian ni Kristo na pumapasok siya nung nagkaroon na ng sinagoga sa panahon ng 1st century. So sa araw pa rin ng Sabat nagkakatipon ng 1st century ang mga namananampalataya ng Diyos o yung mga worshiper po ng Diyos. At doon pa rin sila sa Sabat nagkakatipon. Kahit po after ng pagkawala ng templo ng Jerusalem ng 2nd to 3rd century po, still, tas araw pa rin ng Sabat. Yes. Or ng ibang patristic. Bagaman i-start yung Sunday keeping sa ibang sekta ng nag-uusbong ng mga nag-apostasy na Kristiyano nung time po ng 3rd to 4th to 5th century po. Kaya, may ano kasi Brother Bernard yung sa aklat ng Lucas 4:16, mayroon pong interpretasyon ng iba diyan na anila si Jesucristo daw ay hindi daw nagsamba. Hindi daw nagsamba siya sa araw ng Sabat. Ang sabi nila, pumunta lang daw sa sinagoga. Anong gagawin kung pupunta ka ng sinagoga sa araw ng Sabat? Ang Panginoon, ang Diyos na padala sa kanya ay unang nagpahinga sa ikapitong araw, Sabat, di ba? Si Kristo na bilang anak ng Diyos na isinugo, yung sinusunod ni Kristo, kung ano yung instruction ng kanyang ama, yun yung sinusunod niya. Nung siya ay araw na Sabat, siya ay pumasok sa sinagoga, alangan naman kung ano lang yung ginagawa niya doon. Siyempre, pumasok sa sinagoga, ibig sabihin, nagsamba. Alangan naman pagpupunta ka, Brother Bernard, sa simbahan, anong gagawin mo sa simbahan? Lang doon, magkwento-kwentuhan lang. Di ba? Kasi may mga nag-interpret niya na hindi daw nagsamba si Kristo. At napakalinaw diyan na ayon sa kanyang kaugalian, napakaliwanag, Pag sinabing kaugalian, talagang lifestyle niya na yun.
Di ba? Yun yung nakasanayan. Kung papasok sa simbahan, sinagoga sa ating panahon, sa panahon nila noon, sinagoga, at sa atin ngayon, simbahan, church, ano po. So, siyempre, magsamba ka talaga, lalo tigit sa araw ng Sabat yan. Di po ba? Hindi naman sinabing araw ng linggo, pumasok kayo sa sinagoga. Di ba? So, yun ang ating pong masasabi dyan, Brother Bernard. So, ipagpatuloy niyo po, Brother Bernard, ang ating pong pag-aaral. Example. Kasi example lang binigay ni Kristo nung siya ay naparito sa atin sa lupa. Kaya kung ano yung halimbawa ni Kristo, yun ang lalakaran po natin. Kasi si Kristo yung daan. Kaya sundin natin. Yes, Brother Bernard. May nais lang po akong babasahin na talata, Brother Bernard. Bilang tayo po ay nag-aangkin na mga lingkod ng Diyos. Anong sinabi ng Diyos bilang tayo po ay mga sumusunod sa Kanya? Kasi siya yung nagbigay example sa atin . Kung ang example na ibinigay ng Diyos na araw ng Sabado, pupunta tayo ng sinagoga at ipangilin ang banal na araw, magsamba sa Kanya, abay, dapat sundin natin yung ibinigay niyang example. Di po ba? Ang sabi dito, sa Juan 12:26, kung ang sinumang tao'y naglilingkod sa akin, sabi ni Jesucristo, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon ang lingkod ko. Ibig sabihin, kung ano ba yung example, halimbawa na ginawa ng Diyos na dapat sundin ng tao, dapat yun yung sa mga nag-aangkin na mga lingkod ng Diyos, mga sumusunod ni Kristo, yun dapat ang gagawin. Sundin baga, no? Kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin, ay siya'y pararangalan ng Ama. Biruin mo yan. Kung hindi tayo susunod sa mga example na ginawa ng Diyos, paano tayo pararangalan ng Kanyang Ama? Paano tayo pagpapalain, di ba? Kung ang sinunod natin yung mga tradisyon ng tao. Di po ba, Brother Bernard? So, yun po ang ating pong maidagdag. Go ahead po, Brother Bernard. Malinaw po. Ano yung Bible po. Ang fourth prinsipyo na ating titingnan, yung mga example na nasa Bible. Kaya kung sa Bible nakalagay Sabbath keeping or Sabbath keeper si Jesus Christ at ang mga alagad po niya at ang mga unang Kristiyano, ganun din dapat tayo hanggang sa huling mga araw po na ito. Kasi yun yung example na patuloy nating sinusunod ang kalooban na prinsipyong ayon po sa kalooban po ng Diyos. Kaya mahalaga ang ikaapat na prinsipyo or ripol, which is the scripture or the Bible, kung saan nakasummary ang love your God at love your neighbor, o ang prinsipyo ng Ten Commandments at mga example po nito in real life situation po. So nasa Bible po. Babasahin lang natin ang Genesis to Revelation. Nandyan po lahat ng lesson na atin pong makukuha at matututunan bilang Kristiyanong namumuhay po. So malinaw po sa atin ang fourth ripol or principle na tinatawag po, ang scripture. So tingnan naman natin, may panglima pa po na ripol na kailan maunawaan ng bayan po ng Diyos. Sabi dito, however, there is still another ripol, a fifth, and that is the spirit of prophecy. The spirit of prophecy provides the broadest expansion of the original ripol po. So mahalaga po na basahin din natin ang mga revelation po ng Diyos sa ating mga prophets, sa Bible man at sa huling mga araw, sapagkat meron pong tinatawag na spirit of prophecy na naglalaman din ng
amplification o pagpapaliwanag kung ano yung nakasulat doon sa Bible, pinapakita yung mga mas malawak pang example po. Kumbaga, ina-amplify. At yan po ang role o ginagampanan ng Spirit of Prophecy para mas lalo pong maunawaan pa ng nasa ganong generation na mga tao sa bawat generation ay merong tinawag ang Diyos na mga prophets, merong tinawag na mga magsisilbing guide sa kanyang bayan po sa panahon kung saan sila nabubuhay po. Katulad sa huling araw natin, binigyan ang bayan ng Diyos ng Spirit of Prophecy o ng Gift of Prophecy na kung saan naglalaman po ito ng amplification ng prinsipyo po ng moral na kautusan po or kalooban po ng Diyos. So tingnan natin ano yung mga another na ripple principle sa Spirit of Prophecy na dapat nating sundin. Kasi ito yung minsang kinakalimutan din ng bayan ng Diyos. Nire-reject nila ang seer o ang prophet ng church. Kaya minsan, ang church ay nabubulag. Kagaya ng Laodicea na bulag. Hindi makakita ang Laodicean sa totoo kahit sinasabi nilang matalas ang kanilang paningin. Pero bulag sila, sabi ni Kristo. Kaya tingnan natin, ano yung mga example na mga prinsipyo na hindi dapat nating gawin at dapat nating sundin according sa Spirit of Prophecy na siyang panglima na ripple na kung saan ina-amplify niya yung dating nakalagay sa Bible. Hindi nagdadagdag ng bagong liwanag kundi ina-amplify lang yung mismong liwanag na nasa Bible. So tingnan natin po sa next slide pa. Sabi nga dito, sa atin sa bayan ng Diyos, sa Seventh-day Adventist, kinikilala natin sa Ellen White na Messenger of God. Sabi nga, some have accused Ellen White for adding to the Bible standard that are there. Ibig sabihin po, minsan may ilang mga Adventista rin na sinasabi nagdadagdag daw si Ellen White ng mga another na pagbabawal o mga paghihigpit kasi makikita natin sa mga sulat na Ellen White na meron siya mga binabanggit na hindi natin nababasa sa Bible na mga prinsipyo. Pero kung lilinawin natin, ine-explain lang ni Ellen White ang dating prinsipyong nakalagay sa Bible. Ine-expand lang sa context kung nasaan yung present na mga tao o bayan po ng Diyos na nabubuhay. So tingnan natin po yung mga example na mga prinsipyo na binigyan po ni Ellen White ng amplification o pagpapaliwanag, pagpapalawak po. So tingnan natin po sa kanyang mga writing, ano yung mga example na dapat nating maunawaan sa Spirit of Prophecy na dapat nating lakaran na siyang at dapat iwasan kung ano man yung hindi ayon sa kalooban po ng Diyos. So tingnan natin sa next slide yung ripple, mga example ng pag-amplify na Ellen White ng mga prinsipyo. Sabi na Ellen White, kung babasahin niyo itong aklat na Ellen White na Messages to the Young People, nandito karamihan yung sinulat na Ellen White na mga prinsipyo, mga payo na naka-base sa Biblia po, pero hindi natin directly mababasa sa Biblia. Pero base siya sa moral principle ng Bible. Kumbaga, in-amplify lang ni Ellen White. Sabi nga dito, the compilation of the book Message to the Youth from Ellen White's publication Prone on Gambling. Marami siyang mga babala about sa gambling, about sa sport, competitive sport, about sa dancing, about sa pagbabasa ng mga nobela, about sa mga pagpunta sa mga sinihan, paggamit ng tobacco at saka alcohol, paglalaro ng mga baraha, at mga hindi kaaya-ayang kasuotan, mga pagpapaganda o mga tinatawag na kasiyahan, entertainment at ganun din kahit sa mundo ng musika. Ang daming binigay ni Ellen White na example ng pag-amplify ng prinsipyo na dapat nating iwasan po. Kagaya nung binanggit natin kagabi na kailangan nating iwasan yung mga bagay o sistema na meron ang sanlibutan na laban sa kalooban po ng Diyos. So tingnan natin ano-ano po yun sa context ng Spirit of Prophecy na mga bawal na hindi natin directly makikita sa Bible pero mauunawaan natin by context ng application po ng moral principle na tinatawag. So tingnan natin po sa next slide ang tinatawag na fifth ripple po, which is the Spirit of Prophecy. Ang role ng Spirit of Prophecy, i-amplify ang buong kasulatan na siyang nakabase sa love your God and love your neighbor. Same pa rin. Hindi si Ellen White nagdadagdag ng panibagong mga batas o kautusan, kundi inililinaw lang ni Ellen White sa mas malawak po na application ang moral po ng Diyos at yung mga example sa Bible, ini-explain lang ni Ellen White sa kasalukuyang panahon kung ano yung mga example
na example po na dapat nating lakaran at hindi dapat lakaran po. Ano-ano yung hindi dapat natin lakaran na mga batas na binanggit sa Spirit of Prophecy po. Tingnan natin sa next slide po. Ano-ano ang bawal na binanggit ni Ellen White na isang amplification ng moral law po sa context ng Spirit of Prophecy. Una, sabi ni Ellen White sa kanyang writing sa Messages to the Young People at sa iba pang manuscript niya, sabi niya, thou shall not gamble o yung gambling po. Huwag daw magsusugal. So utos yan, sabi ni Ellen White. Pero hindi natin yan directly mababasa sa Bible ang salitang huwag kang magsusugal. Kundi kay Ellen White natin nabasa direct. Pero same po, biblical po ang root ng foundation po niyan. Sa part 2, iisa-isahin po natin yan lahat. Pero ito, part 1 lang ito. I-general lang yung mga ng moral. Isa niyang sinasabi. Ikalawa, thou shall not go to the movies. Huwag kang pupunta sa mga teatro or sa mga sinihan. Yun po ang sabi ni Ellen White na bawal. Sabi pa niya, thou shall not smoke. Huwag kang maninigarilyo. At pang-apat, sabi niya, thou shall not play poker o huwag kang maglalaro ng baraha o yung mga sugal na baraha po o card, anumang klase ng card. At pang-lima, sabi niya dito, thou shall not dance. Huwag kang sasayaw. So titingnan natin yan sa part 2 kung ano bang sayaw, anong klase. Sige, brother. Maganda yan, may part 2 pa yan, para makita natin kung may mga magaling bang sumayaw na mga nag-aangking bayan ng Diyos. Diba? Maliwanag naman yung instruction, kumbaga advices ni Ellen White, hindi dapat, So, tuloy na po, kapatid. Sa lipat ito, thou shall not drink wine. Huwag daw iinom ng habang ikaw ay kumakain. So batas yan, sabi ni Ellen White, daw. Kasi nga, ginamitan ng salitang thou shall not. At pang isa pa, meron pa, thou shall not watch soap. Ito yung manunood ka ng napakahabang series ng mga panoorin or entertainment. So wag daw, sabi ni Ellen White. At yung panghuli, wag kang makikinig sa mga rock music. Utos yan, sabi ni Ellen White, na mababasa natin sa Spirit of Prophecy, na lahat ng yung binanggit ni Ellen White, biblical ba yan? Lahat po yan ay rooted sa prinsipyo ng Bible. Kumbaga, in-amplify lang ni Ellen White sa application sa daily life at sa real life situation. Pinalawak lang. Kasi hindi man lahat ni-record ng Bible yung lahat ng kilos ng tao para mabasa natin letra por letra. Kundi sa tulong ni Ellen White, nagbigay siya ng example na napapanahon kung saan yung generation na bubuhay ang kanyang bayan po. Halimbawa, yung panonood sa sinihan, siyempre sa Bible, wala pa namang sinihan noon. Kailangan naman ilagay yung thou shall not go to theater. Siyempre hindi ilalagay sa Bible. Kundi sa panahon kung kailan na-invento ang ganong entertainment. Kaya doon, i-amplify ang message sa present time based sa moral principle na nakaroot sa Bible. Kaya yun ang role ng Spirit of Prophecy. Bigyang linaw ang kasalukuyang panahon na nakabase sa prinsipyo ng Bible. Ano ang gagawin ng bayan ng Diyos sa panahong iyan? Kung saan nandiyan nabubuhay po ang kanyang bayan. At ang pinaka-root niya ang Bible pa rin po. Hindi nagdadagdag sa Ellen White. Kasi baka isipin ng iba, si Ellen White nagbabakod ng another law. Nagiging legalist si Ellen White. Hindi po. Ina-amplify lang ni Ellen White ano ang moral na prinsipyong nasa Bible po. So yan yung mga general na binanggit natin na nasa writings ni Ellen White. Sa part 2, isa-isahin po natin yan, back up ng Bible at saka ng explanation kung ano ang ibig sabihin po daw. Yes. Paano natin yan lalakaran po ang prinsipyo na ayon sa kalooban ng Diyos. Gaya ng pinag-aralan natin kagabi na hindi nga lahat ng sistema o bagay ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan daw nating mag-ingat diyan sa mga sistema o bagay na nasa sanlibutan. Kaya pag-aaralan natin yan sa part 2. Iisa-isahin po natin yan. So dito lang sa part 1, sa kabuuan po, pinakita natin yung 5 prinsipyo. Unang prinsipyo, pinakagitna, pag-ibig sa Diyos. Iibigin natin ang Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip o buong kalakasan. Ikalawa, love your neighbor. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ikatlo,
yung buong Ten Commandments, susundin natin ang buong moral law. Pang-apat, yung buong Biblia, yung example ng Bible, lalakaran po natin kung ano ang iniwang moral lesson ng Bible. Panglima, ang spirit of prophecy, yung napapanahon. Ano ang gagawin ng bayan ng Diyos sa panahong ito kung saan sila nabubuhay sa tulong ng spirit of prophecy na nag-amplify o nagpalawak ng mismong context na nasa Bible na rin dati pa. Kumbaga, in-amplify lang sa context ng panahon at kung nasaan sila sa time. So, yan po ang 5 prinsipyo na ang root o ang pinakagitna po ay ang love your God o sa Diyos po lahat nakakabit ang bagay na yan o sa tinatawag na pag-ibig or love na tinatawag na siyang summary ng law of God or ng moral law or moral principle na ating lalakaran po. So sa part 2, isa-isahin po natin yan. So yun lang po at sana nakuha natin yung 5 prinsipyo mula sa pinakagitna hanggang sa pinakamalawak po na application ng moral or principle ng Diyos po. So yun lang po at magandang gabi po. Alright, maraming salamat Brother Bernard sa pagpapaliwanag about sa ating pong topic. At abangan niyo po mga kaibigan at mga kapatid, may part 2 pa po sa ating pong tinalakay sa gabing ito. At ating pong batiin ang ating pong mga sumusubaybay. Diyan po kay Sister Vicky Pellegrina Aguinaldo, good evening po mga kapatid. Tunay na mga anak po kayo ng Diyos. Di kayo napapagod sa paghayag ng pabalita ng Panginoon. God bless us all. So purihin po ang Diyos. Sister Vicky. At naway tuloy-tuloy ang ating pong paghahayag ng mga salita ng Diyos sa tulong ng ating pong buhay na Diyos. Ano po? Sapagkat siya lang po ang nakakaalam sa ating pong buhay. Magpagamit lamang po tayo bilang instrumento sa pagpapahayag at pagsishare sa mga salita ng Diyos sapagkat ito po ang mahalaga at gampanin po natin bilang tayo po ay mga nag-aangkin na lingkod ng Diyos. Na ibahagi po natin ang ebanghelyo ng Diyos. Paniwalaan man o hindi, ang importante na ibahagi po natin. Iyon ang napakahalaga. So, salamat po, Sister Vicky. At ganoon din sa ating pong masigasig na Elder Jico Buko. Elder po natin ito sa Taytay Church. So good evening po sa ating lahat mga kapatid. Good evening din po at God bless. Ingat po sa pagmamaneho. So salamat po. At ganoon din sa ating pong masigasig din na kapatid. Sister Ina Palaraw, Veronica Esmeralda Lake. Magandang gabi po mga brad, evangelist at mga viewers sa lahat. So salamat po Ate Ina. At ito tapos na to Brother Bernard. Napasadahan na po natin at nasagot na po natin yan. At ganoon din ang ating pong masigasig at talagang kung sa Bisaya pa Brother Bernard, abtik ba? O abtik kaayo. Masigasig na ho natin na kapatid Brother Nimrod, Miloria Piral. Salamat po. At ganoon din sa ating pong kapatid, Sister Judith Abali. Good evening, magandang gabi din po, Sister Judith. At regards sa ating pong mga kapatiran dyan po sa Pilar, Sorsogon. So sa lahat po ng sumusubaybay sa gabing ito, nawa ang pagpapala at biyaya, proteksyon ng ating Panginoon ay ating pong makamtan at ating pong matanggap. Diyan po kay Mama Elgin, Munda is watching. So maligayang panonood po at regards kay
nanay at tatay dyan po sa Matalom, Leyte at sa lahat ng ating pong mga kapatiran dyan. So, wala na pong pahabol, Brother Bernard, na tanong at siguro Brother Bernard, sa part 2 ho natin talagang ipapakita na ho natin yung mga ebidensya, no? Oh. So, part 1 pa lang po ng ating pong pag-aaral, mga kaibigan at mga kapatid. Ano po? At antabay po kayo sa sunod na gabi. Ating pong pag-aaralan uli ang part 2 nito sa ating pong topic. At talagang tuloy-tuloy lang po ang ating pong isinasagawang pag-aaral sa mga salita ng Diyos. At kung sakaling meron kayong mga request na topic, at siguro Brother Bernard, sa sunod na pagkakataon, siguro diinan na ho natin yung siguro laliman po natin ng pag-aaral yung about sa Sabbath, ano, yung ito ba talaga ang Sabbath, kasi may mga nag-interpret na iba daw ang Sabbath sa Old Testament at yung Sabbath sa New Testament. Iba daw. Mari parang ang hirap naman nun, Brother Bernard, ano? Iba ang Sabbath sa Old Testament at iba rin ang Sabbath sa New Testament. Kumbaga, kung isipin po natin, kung ganun ho ang ating pong iniisip, abay, parang ang Diyos na may-ari ng ating buhay, ibig sabihin nagbabago ang Diyos, di ba? Ang Diyos naman, sangayon sa ating mabasa, hindi nagbabago eh. Kung ganun yung iniisip po natin na ang Sabat sa Old Testament at Sabat sa New Testament ay iba, abay, ibig sabihin nagbabago ang Diyos. So sa sunod na pag-aaral, ate pong siguro yan, Brother Bernard, lilinawin po natin yan, ano? Kasi may mga nag-interpret ng ganon. So sa lahat ng nagpaabot ng mga mensahe at sa lahat ng sumusubaybay, maraming salamat po, mga kaibigan at mga kapatid. So wala na pong pahabol na tanong at karagdagan, komento. So proceed na po tayo, Brother Bernard, sa ating pong closing prayer. Sa inyo po, kapatid, ang panalangin. Amang banal, narito po kami muli lumalapit po sa gabing ito. Kami ay nagpapasalamat po sa lahat ng biyaya na aming natanggap sa mga oras at sa araw po na ito. At ganoon din po sa lahat ng nakinig at nanood sa programang ito at manonood pa sa programa po. Nawa ay sila po ay pagpalain, bigyan ng kalakasan sa kanilang spiritual at pisikal na pamumuhay bilang Kristiyano. At ganoon din ang aral na natutunan dito patungkol sa prinsipyo na ayon sa banal na kasulatan ay patuloy po na aralin at unawain at makita po sa buhay bilang Kristiyano. At ganoon din po, inihiling po namin sa gabing ito kung sino man po ang merong kahinaan, physical man, ito po ay inyo pong bigyan ng kalakasan. At ganoon din kung spiritual man, bigyan po siyang kalakasan sa kanyang spiritual na pumuhay, lalo na po sa pananampalataya. At ganoon din po, ang lahat ng mga nagawang kasalanan, pagkukulang, mga pagkakasala sa isip, sa gawa, at sa anumang pong paraan, nawa po ito po inyo pong patawarin dyan po sa kaitaasan ng sanktuaryo ng kalangitan po. At ang lahat po ng ito ay aming pong idinadalangin po sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen. Alright. Mensahe po, Brother Bernard, sa ating pong mga sumusubaybay. Sumubaybay sa programa ngayong gabi at may part 2 pa po yan. Sundan natin kasi mas malawak yung part 2 sa ating pag-aaral. So yun lang po at magandang gabi po at God bless po sa lahat. Alright, maraming salamat, Brother Bernard, at sa pangalan na lang ng ating pong dakilang Diyos at sa buong puwersa ng Seventh-day Adventist Church Local Conference or Iglesia Adventista del Septimo Dia
mula po sa kinaroroonan ng aking pong partner, Brother Bernard, sa Tigbinan, Camarines Norte, at mula po dito sa aking kinaroroonan sa National Capital Region, headed by Pastor Almario Flores, Calabarzon area, Pastor Ruel Batoto, Norte area, Pastor Dante Banda, Bicol Region, Pastor Roy Hirana. Ito po ang inyo pong abang lingkod na magsasabi, mapalad ang bumabasa at nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga nangasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Purihin ng Diyos. God bless us all. Nama.